Isang hindi kagwapuhan na lalaki ang sumali sa pinakamalakas na assassin clan, at gumising sa isang maalamat na sandata na kayang sirain ang isang lungsod, na ginagawa siyang isang malakas na bayani. Si Tatsuomi ay isang hindi kagwapuhan, nakasusuklam na talunan na naglalakbay kasama ang ilang merchant nang biglang yumanig ang lupa at lumabas ang isang halimaw. Sinaklolohan sila ni Tatsuomi at pinutol ang kamay ng halimaw. Akala niya ito ay isang karapat-dapat na kalaban dahil ito ay isang first-class beast. Nagalit ang halimaw at ibinaling ang atensyon nito sa kanya, ngunit mabilis niyang tinapos ang buhay nito. Nagpasalamat ang mga mangangalakal kay Tatsuomi, na nagsabi sa kanila na tandaan ang kanyang pangalan dahil malapit na siyang maging susunod na hari. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa pangarap ng bawat country boy na pumunta sa lungsod upang maging susunod na hari. Ngunit pinayuhan siya ng mga mangangalakal na mag-ingat. Ang kabisera ay may mga halimaw na mas masahol pa kaysa sa kanyang nakaharap, ang ibig nilang sabihin ay ang mga tao na ito ay mas masahol pa kaysa sa isang halimaw. Ang mga tao ay halimaw sa puso, ngunit huli na para bumalik ngayon. Nagpa-parent siyang tumungo sa lungsod at iligtas ang kanyang mahirap na nayon. Pumasok siya sa lungsod at nabigla sa kagandahan nito. Dumiretso siya sa barracks at pinunan ang form ng aplikasyon. Gayunpaman, ibinunyag nila na mukha siyang mahina. Na-offend si Tatsuomi at nakaramdam ng hinanakit. Alam niyang may lakas siya para magsimula bilang commanding officer. Nagalit ang manager at pinalayas siya. Ipinaliwanag niya na ang lungsod ay dumadaan sa isang recession, at wala silang oras para sa mga mahihinang lalaki na tulad niya. Naisip ni Tatsuomi na mamagwala dito at gumawa ng eksena, ngunit inisip niyang baka siya ay makulong. Habang siya ay nag-iisip, isang babae na may napakagandang asset ang lumapit sa kanya at binanggit na mayroong isang mas mabilis na paraan upang makakuha ng trabaho sa gobyerno. Ngunit kailangan muna niyang magbayad para sa kanyang tanghalian. Tinanggap ni Tatsuomi ang deal, ngunit mabilis siyang nainip at tinanong siya. Paano? Sumagot ang dalaga, kailangan lang niyang iset up ang kanyang LinkedIn account at yumaman. Ngunit dahil mahina ang utak ni Tatsuomi, sinabi ng babae sa kanya na kakilala niya ang isang lalaki sa militar na maaaring kumuha sa kanya sa magandang presyo hanggat mayroon siyang pera. Dahil dapat siyang magbayad para makakuha ng trabaho para mabayaran. Nang walang kahit isang linya ng pag-iisip, kinuha ni Tatsuomi ang kanyang bag ng pera na kinita niya sa pagpaslang sa mga hayop at ibinigay ito sa kanya. Kinuha niya ang bag at sinabihang hintayin siyang bumalik. Umupo si Tatsuomi doon ng ilang oras, ngunit hindi siya bumalik. Naisisara ng bartender ang lugar, ngunit pinilit ni Tatsuomi na manatili sa paghihintay sa dalaga. Iyon ang sandali ng ibunyag ng bartender na naloko si Tatsuomi, at hinalungkat ang aktwal na bag na mayroon siya. Nagalit si Tatsuomi kaya gusto niyang isumbong siya sa mga awtoridad. Ngunit ipinaliwanag ng bartender na siya ay isang lalaking walang isip sa pag-aakalang kaya niyang makuha ang babae, at ang kanyang pera ng sabay. Hindi lamang napagtanto ni Tatsuomi na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali, kaya kailangan niyang matulog ngayon sa mga lansangan. Sa kabutihang palad, isang maharlika na nagngangalang Oriana sakay ng isang karwahe ang dumaan, at huminto pagkatapos makita si Tatsuomi. Siya ay may mabait sa puso at palaging tinutulungan ang mga walang tirahan na makakuha ng lugar na matitirahan. Kahit na si Tatsuomi ay naghihinala sa kanya, ngunit wala siyang ibang pagpipilian dahil siya ay walang pera. Dinala siya nito sa kanyang mansyon at ipinakilala sa kanyang pamilya. Hindi makapaniwala si Tatsuomi kung gaano kalaki ang mansyon, at mas malaki pa ito sa buong nayon niya. Pagkatapos ng ilang pangunahing pag-uusap, inihayag ni Tatsuomi na pumunta siya sa kabisera upang magtrabaho sa army dahil gusto niyang iligtas ang kanyang mahirap na nayon. Tinanong ni Ariana kung dumating siya mag-isa, kung saan ipinaliwanag ni Tatsuomi na may dalawa pa siyang kasama. Ipinaliwanag niya na sabay silang umalis sa nayon upang makakuha ng ilang pera. Alam niyang malakas sila dahil siya ang pangunahing bida, at ang dalawa pa ay matalik na kaibigan ng bida. Nang malapit na silang umalis, binigyan ng pinuno si Tatsuomi ng isang kahoy na estatwa upang batiin sila ng swerte. Gayunpaman, ang grupo ay nagkahiwalay sa daan pagkatapos na salakayin ng mga bandido. Gayunpaman, hindi nararamdaman ni Tatsuomi na dapat siyang mag-alala tungkol sa kanila dahil sapat silang malakas para protektahan ang kanilang sarili. Nangako ang head ng pamilya na irerekomende si Tatsuomi sa kanyang kakilala sa militar, at tulungan siyang mahanap ang kanyang mga kaibigan. Masayang nagpasalamat si Tatsuomi sa kanila at natulog na.
Kinabukasan, isinama ni Ariana si Tatsumi sa palengke para mamili. Ipinakita sa kanya ng gwardya ang Imperial Palace sa malayo, na pinahanga si Tatsumi. Ipinaliwanag ng gwardya na iyon ang puso ng kabisera kung saan nakatira ang emperador, ngunit isiniwalat din niya na ang emperador ay isang batang-bata na kinokontrol ng punong ministro. Ang manipulasyong ito ay nagresulta sa unti-unting pagkasira ng bansa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tatsumi na kasama ng IRS ang punong ministro, at ang dahilan kung bakit napakahirap ng kanyang nayon mula sa pagbabayad ng mataas na buwis. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ng gwardya ang mga poster ng mga wanted na tulisan na tinatawag na Night Raid. Sila ay isang grupo ng 6 na asasin na nananakot sa kabisera ng imperyo sa gabi. Sa kanyang silid-tulugan, nakaramdam si Tatsumi ng isang asasin at bumangon sa pag-aakalang maaari silang salakayin ng Night Raid. Dumungaw siya sa bintana at nakita ang 5 tao sa labas na nagpapatunay sa kanyang hinala. Nagalit siya nang makitang sinasalakay ng mga asasin ang pamilya na tumulong sa kanya, at nagpas siyang protektahan sila. Binibigyang pansin niya ang mga miyembro ng Night Raid at sinusubukang hanapin ang kanilang mga kahinaan. Una niyang napansin si Clarissa, na mabilis na nag-aalis ng mga bantay sa isang hampas ng kanyang espada. Napansin din niya ang isang lalaking nakasuot ng malaking baluti. Nakikita na wala silang anumang kahinaan, tumakbo si Tatsumi upang protektahan ang lugar habang pinapaslang ng babae na nanloko sa kanya ang padre de pamilya, habang nangakong tatapusin din ang kanyang anak na babae. Tumakbo si Tatsumi sa kakahuyan, at nakatagpo ng isang gwardya na kumukuha ng lugar sa ligtas na lugar. Ipinaliwanag ng gwardya na tumawag na siya sa mga awtoridad, at dapat silang pumasok sa bodega hanggang sa makarating sila. Gayunpaman, dumating si Clarissa at pinaslang ang bantay bago sila makapasok sa loob. Pagkatapos ay sinubukan niyang tapusin si Ariana ngunit humakbang si Tatsumi para protektahan siya. Inutusan siya ni Clarissa na lumayo dahil hindi siya ang kanyang target, gayunpaman, tatapusin niya ito kung susubukan nitong humarang sa kanya. Sa kabila ng babala, naramdaman ni Tatsumi na dapat niyang protektahan si Ariana. Alam niyang wala siyang laban kay Clarissa pero pilit pa rin niyang nilalabanan ito. Gayunpaman, madali niya itong inatake sa katawan. Akala niya ay tapos na siya pero naligtas siya ng lucky charm na binigay ng punong barangay niya. Ngunit pagod na si Clarissa sa paglalaro ng larong ito, at nagpas siyang hiwain ang kanyang leeg. Si Tatsumi ay iniligtas ni Leona ang babaeng nanloko sa kanya. Sinabi ni Leona kay Clarissa na may utang siyang pabor kay Tatsumi mula pa noong una, at nagpas siyang ipakita kay Tatsumi ang madilim na bahagi ng kabisera ng imperial. Binuksan niya ang mga pinto ng bodega, at laking gulat ni Tatsumi nang makitang may makatutuhanang Halloween costume ang lugar. Ipinaliwanag ni Leona na si Ariana at ang kanyang pamilya ay umaakit ng mga tao mula sa kanayunan patungo sa kanilang bahay. Nilinlang nila ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng matatsamas na salita, at pagkatapos ay itinuring silang mga laro at pinahirapan hanggang masawi. Sa mga katawan, si Tatsumi ang pinaka-nagulat nang makita ang nasa harapan niya. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kanya at tinanong kung Seiya ba talaga siya, ang kaibigan niyang sumama sa kanya. Sinubukan ni Ariana na tumakas, ngunit hinawakan siya ni Leona sa ulo. Tinanong ni Tatsumi kung totoo ba talaga ang sinabi ni Leona, at kinumpirma niya ito. Nanatiling tahimik si Tatsumi nang biglang may narinig siyang boses na nagtatanong kung siya ba talaga si Tatsumi. Nang tumingin sa gilid, laking gulat ni Tatsumi nang makitang nakakulong ang kaibigan niyang si Edgar. Ipinaliwanag ni Edgar na ito ay kagagawan lahat ni Ariana. Inimbitahan niya siya at si Seiyo sa kanyang tahanan, at inilagay ang pampatulog sa kanilang pagkain. Pagkagising nila ay nasa loob na sila ng bodega na ito. Hinayaan niya ang kanyang mga pag-iyak na nagpapakita na pinahirapan ni Ariana si Seiyo hanggang sa masawi. Gayunpaman, naisip pa rin ni Ariana na wala siyang ginawang mali. Si Ariana ay nagalit, at nagsabi na siya ay may karapatan na gawin ang anumang bagay na gusto niya sa mga walang kwentang tao mula sa bansa. Sa makatuwid, galit lang siya sa mga mahihirap. Sinabi ni Leona kay Clarissa na tapusin ang huling miyembro ng pamilya ng mga mata pobre, ngunit sinabihan sila ni Tatsumi na maghintay. Iniisip nila na ipagtatanggol pa rin niya si Ariana sa kabila ng katotohanan, ngunit si Tatsumi ang pumaslang sa kanya mismo. Iniisip ni Leona na kahanga-hanga na sa kabila ng nagngangalit na damdamin ni Tatsumi, nanatili itong kalmado at pinaslang siya ng walang pag-aalinlangan.
Natuwa si Edgar na nakapaghiganti si Tatsuomi, ngunit nagsimula siyang umubo ng dugo. Sinubukan ni Tatsuomi na tulungan ang kanyang kaibigan, ngunit inihayag ni Clarissa na siya ay nagdurusa mula sa huling yugto ng sakit. Ipinahayag niya na walang lunas para sa kanyang sakit, at si Edgar ay nasa kanyang huling sandali. Sa kanyang mga huling salita, inihayag ni Edgar na alam ni Seo kung nasaan ang kayamanan, at pagkatapos ay nasawi siya. Pagkatapos ng mga salitang iyon, nasawi si Edgar para sa mga dahilan ng kwento, na nagtanong kay Tatsuomi kung ano ang mali sa lungsod na ito. Dahil tapos na ang kanilang misyon, nagsimulang maglakad palayo si Clarissa, ngunit gustong isama ni Leona si Tatsuomi dahil naniniwala siyang mayroon itong lakas ng loob at kakayahan para tulungan sila. Sinimulan niyang hilahin siya sa kabila ng kanyang mga reklamo tungkol sa pagnanais na manatili, upang bigyan ang kanyang mga kaibigan ng maayos na libing. Sinabihan siya ni Leona na kumalma dahil dadalhin niya ang kanilang mga katawan sa kanilang hideout. Pagkatapos ay ipinakilala niya siya sa iba pang miyembro bilang bagong miyembro ng Night Raid. Hiniling ni Leona kay Billy na alagaan siya. Kinabukasan, tinanong ni Leona kung nagpa siya si Tatsuomi kung sasama sa kanila or hindi. Naniniwala siya sa talento nito, ngunit hindi pa rin sigurado si Tatsuomi sa pagiging isang tulisan. Pagkatapos ay ipinakita niya ito sa paligid ng kanilang base camp, at ipinakilala ng maayos ang iba pang mga miyembro. Ang una ay si Billy, na nagsusuot ng gear at kasing buhok ni Alfred. Nalito si Tatsuomi dahil hindi niya ito nakita kagabi, ngunit inihayag ni Billy na siya ang lalaki na naka-armor. Sa hapunan, tinanong din ni Clarissa kung nagpa siya si Tatsuomi na sumali sa kabila ng paggugol ng buong araw sa kanila, ngunit hindi pa rin siya nakapagdesisyon. Mamaya, nakilala ni Tatsuomi ang pinuno ng Night Raid, si Glenda, na nagtanong ng parehong tanong. Inihayag ni Tatsuomi na pumunta siya sa kabisera upang kumita ng pera, at iligtas ang kanyang nayon mula sa kahirapan. Paliwanag ni Billy, naging mahirap ang kanyang baryo at ang bansa dahil sa mga tiwaling politiko, at ang tanging paraan upang malutas ang problemang ito ay ang pag-aalis ng sanhi nito. Ipinaliwanag niya na binuo ang Night Raid dahil ang Revolutionary Army ay nangangailangan ng isang maliit na koponan upang magdala ng mga misyon ng intelligence or assassination. Sa ngayon, inaasikaso lang nila ang pest control, ngunit kapag nakuha na nila ang mga order, gagawa sila ng kanilang hakbang upang maabot ang punong ministro at mga siwa ng ilang seryosong negosyo. Ibinunyag nila na walang pakialam ang punong ministro sa pagpaslang sa mga sumasalungat sa kanya. Ibinunyag ni Glenda na ang punong ministro ang nagplano ng lahat upang matiyak na ang bata ay manalo sa labanan para sa paghalili, at mula noon, ang batang emperador ay palaging kailangang kunin ang payo ng punong ministro upang makagawa ng anumang uri ng desisyon. Sinubukan ng ilang tao na balaan ang emperador na siya ay dinadaya, ngunit ang emperador na ito ay magtatanong muna sa punong ministro kung siya ay niloloko. Bilang resulta, kahit na ang mga mataas na opisyal or maharlika ay ipapadala sa kulungan ng emperador, sa ilalim ng payo ng punong ministro. Dahil doon, naniniwala si Glenda na kapag nadurog ang pinagmulan, muling isisilang ang bansa. Muli niya itong inanyayahan na sumali sa Night Raid, ngunit may huling pagdududa si Tatsuomi. Nais niyang malaman kung pakikitunguhan ng bagong bansang iyon ang mga mamamayan nito. Kinumpirma ito ni Glenda, at napagtanto ni Tatsuomi na ang kanilang trabaho ay hanapin ang mga masasamang tao at itapon ang basura. Sa madaling salita, sa tingin niya ay naglalaro sila ng Assassin's Creed. Pinagtatawanan siya ng lahat, ngunit nagpa siya siyang sumali sa grupo. Nagpunta si Tatsuomi upang imbestigahan ang kabisera kinabukasan kasama si Mia, at napansin kung gaano kalungkot ang mga tao. Tinanong niya si Mia kung bakit maraming tao ang naghihirap, at sinabi niya sa kanya na ang mga tao ay nabubuhay sa isang recession sa isang imperyong pinamumunuan ng takot. Isang social segment lang ang maayos habang ang iba ay nakatira sa mga slum. Nakarinig si Tatsuomi ng commotion sa malapit, at tinanong si Mia kung tungkol saan yun. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang pampublikong execution, na karaniwang bagay dito. Nagulat si Tatsuomi sa nakita, at ito ay isang kakilekilabot na tanawin ng maraming mga execution sa kabuuan. Nang maglaon, binigyan si Tatsuomi ng kanyang unang misyon upang maging opisyal na miyembro ng Night Raid. Kinailangan niyang alisin si Gary, isang miyembro ng Imperial Police. Ayon sa kanilang investigasyon, nasusuhulan si Gary ng isang mangangalakal ng langis. Sa tuwing may gagawing mali ang mangangalakal ng langis, sisisihin ni Gary ang mga inosenteng tao.
Ang mga inosenteng pamilya ay nawasak ng mga krimeng ito. Sinabi ni Clarissa kay Tatsuomi na hindi siya isang tunay na assassin, hanggang sa matapos niya ang kanyang unang trabaho at gawin ang kanyang ulat. Nang maglaon, dinala ni Leona si Tatsuomi sa pangunahing kalye ng kabisera kung saan nakilala niya si Gary. Nilapitan siya ni Tatsuomi para magtanong at dinala siya sa isang bakanteng lugar. Doon, na-one-shot ni Tatsuomi si Gary sa lahat ng mayroon siya. Matapos matagumpay na maalis ang target, si Tatsuomi ay pinuri ni Glenda. Gayunpaman, inutusan niya itong magsanay kasama si Billy dahil kailangan pa niyang maging mas malakas. Kahit na mahirap ang pagsasanay, hinimok siya ni Billy na huwag sumuko or kung hindi ay mahahawakan niya ang kanyang mga bola. Ipinakita niya sa kanya kung paano talikuran ang kanyang emosyon para lang tumagal ng 2 beses. Tinuruan din siyang lumaban sa group combat dahil kulang si Tatsuomi sa teamwork. Mabilis na nagsimulang mag-bonding ang dalawa, hanggang sa puntong nakita ni Tatsuomi si Billy bilang isang nakatatandang kapatid. Natuwa si Billy sa pag-unlad ni Tatsuomi, at nagpa siya na ipakita sa kanya ang kanyang lakas. Ginamit niya ang kanyang armas, ang Gundam Seed Destiny, para mag-transform sa kanyang armor mode. Ito ay isang Imperial relic na nagpa-curious kay Tatsuomi, at nagpa siya siyang tanungin ang grupo kung mayroon pa nito. Kinukumpirma at inihayag ng grupo na 1,000 taon na ang nakalilipas, ang Founding Emperor ay gustong humanap ng paraan para protektahan ang kanyang imperyo magpakailanman. Matapos mag-isip tungkol sa maraming mga pagpipilian, napagtanto ng emperador na ang kanyang pinakamahusay na sagot ay ang mga sandata at baluti na maaaring ipasa sa mga taong may salamin. Sa makatuwid, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na mangolekta ng mga materyales mula sa mga maalamat na hayop, at mga bihirang medalya tulad ng Orem, at gamit ang mga materyales na ito, nagawa nilang lumikha ng 48 natatanging piraso ng kagamitan na hindi na muling maaaring kopyahin. Ang bawat solong relic ay makapangyarihan, ngunit ang ilan ay maaaring kalabanan ang lakas ng 1,000 lalaki. Gayunpaman, nagkaroon ng digmaang sibil 500 taon na ang nakalilipas. Dahil dito, nawala ang kalahati ng mga relic at nagkalat sa buong mundo. Ibinunyag nila na ang espada ni Clarissa, ang Murasama, ay isa sa mga relic na iyon. Kapag pinutol ng espada ang balat ng isang tao, nagtuturok ito ng mapanganib na lason sa sugat. Si Leona ay mayroon ding ruler beast na tinatawag na Lionel. Ito ay isang relic na hugis sinturon na nagpapalit sa kanya sa Mr. Beast na sumuntok lamang ng mga tao. Bilang resulta, ang kanyang mga pisikal na kakayahan at pandama ay tumaas. Si Mia ay may espiritong artillery na tinatawag na pumpkin, na hugis baril. Ito ay pinalakas ng espiritu ng pakikipaglaban ng gumagamit. Sa madaling salita, ang kapangyarihan nito ay nakasalalay sa antas ng panganib sa kasalukuyan ni Mia. Ang Votan Incursio ay isang demonic armor na may sariling kalooban. Halos imposibleng basagin ang depensa nito, at maaari din siyang maging invisible sa maikling panahon. Gayunpaman, tatapusin ng Incursio ang gumagamit nito kung sa tingin ng armor ay hindi siya karapat-dapat. Ipinaliwanag ni Glenda na ang bawat relic ay ginamit sa buong panahon na may layuning pumaslang. Ang kanilang pangalawang misyon ay kolektahin ang mga Imperial relic. May tungkulin silang kunin ang mga relic mula sa kanilang mga kasalukuyang may hawak, or basta na lamang sirain ang lahat para sa layuning palakasin ang revolusyonaryong hukbo. Pagkatapos ay binigyan ni Glenda si Tatsuomi ng isang aklat ng mga relics at sinabihan siyang matuto patungkol dito. Mabilis na natuwa si Tatsuomi dahil naisip niya na magkakaroon ng relic na maaaring bumuhay sa mga nasawi. Nais niyang mahanap ang relic na iyon at buhayin ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, pinutol siya ni Glenda na inihayag na imposible iyon. Ang mga salitang iyon ay isang matigas na katotohanan na dapat tanggapin ni Tatsuomi, ngunit kailangan niyang ikuyom ang kanyang kamao upang hindi mabalisa. Kinagabihan, nakaupong mag-isa si Tatsuomi sa labas para mag-isip-isip. Naisip niya kung ano ang naging buhay niya pagkaalis niya sa nayon. Nang nagpakita si Sheila, nagkwento siya sa kanya na nagpapaliwanag na talagang umaasa siyang mayroong isang relic na maaaring magbalik sa kanyang mga kaibigan, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na talagang wala na sila. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, at niyakap siya ni Sheila. Sinabi niya sa kanya na umiyak ng mas malakas dahil ang susunod na mangyayari ay magpapagulat sa kanya.
Ang mga salitang iyon ay nagpabalisa sa kanya dahil hindi niya inaasahan na ang isang superior ay magiging banayad sa isang subordinate, ngunit natatandaan niya na siya ang normal na miyembro ng squad at siya rin ang pinakamabait. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Mia sa lahat na nasawi si Sheila sa isang labanan. Naalala ni Tatsumi ang kanilang pag-uusap ilang gabi ang nakalipas at tinanong niya si Mia, na siyang nakasaksi sa lahat, kung sino ang pumaslang kay Sheila. Gusto niyang sumugod sa kabisera at ipaghiganti ang nag-iisang taong nag-comfort sa kanya kapag kailangan niya. Ngunit pinigilan siya ni Glenda, iniisip niya na ang pagmamadali sa kabisera ng walang plano ay magpapasama lamang sa kanya kay Sheila at sa kanyang mga kaibigan. Tumanggi si Tatsumi na marinig ang sentido komon dahil nabulag siya sa paghihiganti. Pinipilit nito si Billy na ibalik ang pakiramdam sa kanyang mukha, na binanggit na hanggat sasali sila sa night raid, dapat silang maging handa na masawi anumang oras. Idinagdag ni Glenda na hindi nawala ng kabuluhan ang pagkasawi niya, dahil alam na ngayon ng Empire na kailangan ng relic user para pumaslang ng isa pang relic user. Inaalerto niya ang lahat na mula ngayon, ang lahat ng kanilang kalaban ay mga relic wielder at dapat nilang itaya ang kanilang buhay upang lumaban at mangolekta ng mas maraming relics. Pagkatapos ng pahayag na iyon, bumalik si Tatsumi sa lugar kung saan siya nakausap ni Sheila noong nakaraang gabi. Napansin niya ang maliwanag na kalangitan, habang inaalala kung paano sila nag-uusap. Nawala sa pag-iisip, bigla siyang nakaramdam ng mainit na yakap mula sa likuran. Kapareho ng pakiramdam kay Sheila noong huling pagkakataon, ngunit wala siyang nakikita kapag lumingon siya. Napagtanto niya na sinusubukan siyang eye comfort nito sa huling pagkakataon. Nang hindi siya makatulog sa gabi, kumuha siya ng isang basong tubig at nakasalubong niya si Clarissa na kumukuha ng merienda. Nang tanungin ito, sinabi sa kanya ni Clarissa na ito ang paboritong merienda ni Sheila para sa alay habang nagtatrabaho sila sa anino. Ang kanyang pangalan ay hindi kailanman makikita sa mga talaan ng revolusyonaryong hukbo, kaya nais niyang parangalan siya hanggat kaya niya. Pinuri siya ni Tatsumi dahil sa pagiging mabait kahit na nawalan ng kaibigan. Nagalit si Clarissa at hinawakan ang kwelyo niya, hinding-hindi niya masasanay ang sakit na mawalan ng matalik na kaibigan, kahit na nakita niyang maraming buhay ang natatapos sa kanya. Hindi niya maaaring hayaang makagambala ang kanyang emosyon sa misyon, kaya naman umarte siya na parang ayos lang siya. Hindi pa nakita ni Tatsumi si Clarissa na sobrang nabalisa noon. At naisip niyang hindi siya maibabalik ng pagiging miserable, kaya kinailangan niyang humarap na parang isang lalaki. Sinuntok niya ang sarili at muling itinuon ang pansin sa misyon, at kailangan niyang kumita ng pera para sa kanyang nayon hanggang sa revolusyon. Pagkatapos ay ipinangako niya kay Clarissa na hinding-hindi masasawi at nangakong hinding-hindi niya gagawing magdalamhati, na isang malaking pagkakamali, at makikita mo kung bakit. Sa susunod na araw, nagsanay ng husto si Tatsumi kasama si Clarissa. Sinabi niya sa kanya na ituring ito bilang isang tunay na labanan, kahit na gusto niyang magpahinga siya. Lumapit si Billy at sinuntok siya, at pinayuhan na laging mag-ingat sa paligid. Tinanong ni Billy kung bakit siya ganado ngayon, at sinabi sa kanya ni Tatsumi na gusto niyang lumakas. Nangako siya kay Clarissa, at sinadya niyang tuparin iyon. Natuwa si Billy sa pagbabagong ito at gusto niyang sanayin si Tatsumi mismo. Ang susunod na misyon ay upang i-target ang dalawang opisyal. Pinagpares sina Clarissa at Larry, at si Billy at Tatsumi ay magkasama para bantayan ang mga target. Nasa labas sila ng kabisera sakay ng cruise in the skies. Si Billy ay nasa kanyang baluti na hindi nakikita habang siya ay nag-iimbestiga sa loob ng cruise, habang si Tatsumi ay binabantayan ang sinumang mukhang kainahinala. Narinig niya ang pagtugtog ng flute, at ang mga katabi niya ay nagsimulang mawalan ng malay. Nanghina si Tatsumi, ngunit ginamit niya ang kanyang lakas para ilagay ang kanyang AirPods sa kanyang tainga. Nagawa niyang lumabas sa deck, nahulaan niya na kanta iyon ni Carlos Agassi dahil naririnig niya ito lagi sa mga pampasaherong bus. Biglang may sumulpot na lalaki mula sa likod, at sinabi sa kanya na kung nakatulog siya ay may iwan siyang mag-isa, pero ngayong nakatayo na siya ang target. Naisip ni Tatsumi na isa siya sa mga taong nagpapanggap bilang night raid. Inabot niya kay Tatsumi ang isang espada para magkaroon siya ng karanasan sa labanan, at sinabihan siyang lumapit sa kanya. Kumilos si Tatsumi para salakayin siya kaagad, ngunit unang sumalakay ang lalaki, at kinailangan ni Tatsumi na umiwas. Pagkatapos ay inihagis ng lalaki ang kanyang kalahating sandata kay Tatsumi, at nataman siya sa tiyan.
Ang sandata ay ang imperial relic na tinatawag na two-fold cleaver bolor. Muling ibinato ng lalaki ang sandata, at naisip ni Tatsumi na ito ay isang magandang pagkakataon para sa sabay-sabay na pag-atake, ngunit pinigilan siya ni Billy dahil inaabangan na ng kaaway ang pag-atake, na nangangahulugan na maaari siyang masugatan ng husto. Tinanong ng lalaki si Billy kung paano siya nakagalaw sa ilalim ng impluwensya ng flute. Sumagot si Billy na mayroon siyang nag-aapoy na dugo na dumaloy sa kanya na hindi madaling mapawi. Sinugatan ni Billy ang kanyang sarili para makawala siya sa pagkontrol ng musika sa kanya. Nagpakilala ang lalaki bilang si Dado mula sa Imperial Army. Hiniling ni Billy kay Tatsumi na saksihan ang labanan at nakatuon sa kanyang memorya. Pagkatapos ay nagpatuloy si Billy na ipatawag ang kanyang Imperial Relic na Incursio. Naghanda siya sa pag-atake, ngunit inatake siya ng lalaking may flute mula sa likuran kung saan aware si Billy. Ito ang ibig niyang sabihin noong sinasanay niya si Tatsumi. Pinaslang niya si Dadara sa isang welga at nagawang itaboy ang dalawa pa. Hinangaan ni Tatsumi si Billy dahil madali niyang natalo ang kalaban. Sinabi sa kanya ni Billy na noong nasa army siya, kilala siya bilang 100-man slayer. Ang isa sa iba pang mga lalaki ay bumangon, at si Billy ay nahuli dahil ito ay si General Levi. Ang general ay mayroong imperial relic na Black Marlin, na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang tubig. Ito ay nilikha mula sa isang organ ng isang water beast. Ang wielder ay pinahintulutan na malayang manipulahin ang anumang likido sa loob ng saklaw. Nakalulungkot para kay Billy na makasalubong siya sa ganoong lokasyon na may lamang tubig na nakapalibot sa kanila. Ang general at si Billy ay nakibahagi sa isang labanan at pantay ang kanilang lakas. Nagawa ni Billy na tapusin ang anumang beast na ipinatawag ng general, ngunit si Billy ay nasugatan habang siya ay lumalaban. Ngunit ang general ay may isa pang pag-atake. Ang kanyang pinakadakilang pamamaraan ay ang Divine Conquest Water Dragon. Naabot na ni Billy ang kanyang limitasyon habang patuloy na umaatake ang general. Sa wakas, na-deactivate ang Incursio Armor dahil nakakuha ito ng sapat na pinsala. Napangiti si Billy dahil akala ni General Levi ay nanalo siya, pero dumudugo siya sa tenga. Lahat ng kanyang mga diskarte ay napunit ang kanyang katawan mula sa loob. Nangangahulugan ito na matagumpay din siyang natalo ni Billy. Nang hindi matanggap ng general ang pagkatalo, kinuha ng general ang kanyang liquid vial mula sa kanyang kasuutan at tinurok ang sarili nito. Kinuha niya ang kalayaan na palakasin ang kanyang lakas dahil kailangan niya ang lahat ng kalamangan upang manalo laban kay Billy. Pareho silang sumugod sa isa't isa, at nagsalubong ang kanilang mga espada. Nagulat si Tatsumi sa dami ng kapangyarihang ipinapamalas ng dalawa. Sa kabila ng kanilang mga pinsala, pareho pa rin silang umaatake. Inipon ni Billy ang lahat ng kanyang kapangyarihan at sinira ang espada ng general. Tila nanalo si Billy, ngunit ginamit ng general ang kanyang nakatagong kakayahan na Blades of Blood. Ang dugo ng general ay naging matutulis na talim at inatake si Billy. Sinubukan niyang depensahan at harangin ito, ngunit marami sa mga talim ang tumusok sa kanyang katawan. Naisip ni Billy na ang vial ay hindi lamang pampalakas kundi isang mapanganib na lason. Ang general, bago masawi, ay nagsabi kay Billy na walang lunas para sa lason, at makikita niya siya sa kabilang panig. Nagsimulang makaramdam ng panghihina si Billy, ngunit hindi pa tapos ang labanan. Nakatayo pa rin ang ikatlong miyembro ng kanilang kalaban. Lumapit siya sa kanila, sinabing hindi lamang ang mga blades ng dugo ang kanilang trump card. Ang tunay na trump card ay si Nelson at ang kanyang nakatagong kakayahan na tinatawag na Fierce Deity Rising. Ang kanyang pagtugtog sa relic ay hindi lamang para sa pagmamanipula ng iba, ngunit maaari rin niyang gamitin ito sa kanyang katawan. Nagbago siya mula sa pagiging isang flute boy tungo sa pagiging isang gym bro na idol si Rendon Labrador. Ipinagkatiwala ni Billy ang kanyang imperial relic kay Tatsumi, ang susi ng Incursio. Ang may-ari nito ay nagawang ilabas ang baluti gamit ang susi, ngunit nagdulot ito ng matinding pagkapagod sa gumagamit nito, kaya sinabi ni Nelson kay Tatsumi na huwag subukan ang kanyang kapalaran. Ayaw niyang masawi ang kanyang kalaban bago ang laban. Ito ay isang sarkastikong pahayag na naglalayong sirain ang tiwala ni Tatsumi, at ito ay gumana. Dahil dito ay napaisip si Tatsumi, marahil ay hindi siya karapat-dapat sa ganoong relic, ngunit bumangon si Billy at sinuntok si Tatsumi upang hayaan ang kanyang kaaway na sabihin sa kanya kung ano ang dapat isipin. Alam ni Billy na karapat-dapat siya sa relic.
Dahil sa pagtitiwala na ito, natamo ni Tatsumi ang kanyang tiwala sa sarili. Ang pagiging tugma sa relic ay tungkol sa mga damdaming naging inspirasyon nito noong una itong makita, at si Tatsumi ay nasa sabik ng una niyang makita ang Incursyo. Dahil sa lakas ng loob ng Incursyo, kinuha ni Tatsumi ang susi at sumigaw, "Ako ang mananalo." Napuno siya ng galit, at matagumpay na napatawag ni Tatsumi ang baluti. Ang baluti ay nagbago ng anyo upang umangkop sa katawan ni Tatsumi. Natakot si Nelson sa raw form ng armor, na parang isang napakalaking halimaw. Ang Incursyo armor ay nilikha sa pamamagitan ng pagdalisay ng mga hilaw na materyales na kinuha mula sa Tyrant, isang dragon na hayop na may puwersa ng buhay na mas malakas kaysa sa iba. Kahit na nabuo bilang isang relic, ang laman ng dragon ay buhay pa rin. Ang nag-aalab na pagnanais ni Tatsumi ay naging sanhi ng pag-unlad ng Incursyo. Naramdaman ni Tatsumi ang kapangyarihan ng armor na dumadaloy sa kanya, at hinamon niya si Nelson. Pareho silang sumugod sa isa't isa, at sa isang suntok, tinapos ni Tatsumi ang buhay ni Nelson. Napatunayang karapat-dapat si Tatsumi. Natuwa si Billy at sinabing napakalakas ni Tatsumi, at alam niyang balang araw malalampasan din siya nito. Sa huling hininga ni Billy, nangako siyang babantayan siya. Nakita siya ni Tatsumi na nawalan ng malay at tumakbo papunta sa kanya, ngunit siya ay nasawi. Hindi makapaniwala si Tatsumi na siya ay nasawi, napasigaw siya at umiyak ng malakas para sa kanyang itinuring na kuya, dahil kay Billy kaya siya ay nanalo. Paalis na si Glenda sa Revolutionary Army Headquarters para ihatid ang mga relics na nakuha nila sa tatlong kalaban. Ang isa pang dahilan ay upang humiling ng mga reinforcement. Inaasahan niya na magkakaroon sila ng mga mahuhusay na individual sa kanilang koponan. Ikinalulungkot ni Tatsumi ang labis na problema sa kanya, ngunit tiniyak niya sa kanya na dahil sa kanya ay nakakuha sila ng ilang mga relic ng army. Kahit na ang imperyo ay mukhang walang kapantay, ang kanilang hukbo ay nagkaroon ng matinding dagok. Ang mga pagsisikap ni Tatsumi ay makabuluhang nabawasan ang panganib na kanilang kakaharapin sa panahon ng revolusyon. Iniligtas niya ang mga pasahero ng mga crew at libu-libong sundalo na masasawi sa pakikipaglaban sa tatlo. Pinahahalagahan ni Glenda ang kanyang pagsisikap at pagsusumikap. Ayaw palakihin ni Leon na ang kanyang ego, kaya hindi niya sinabi kay Tatsumi ang sinabi ni Billy tungkol sa kanya. Naniniwala si Billy na hindi masyadong malakas si Tatsumi nang dumating siya, ngunit hanggat nagsanay siya ng husto, may potensyal siya kahit na malampasan si Billy. Sinabihan siya ni Glenda na ipagmalaki at ipagpatuloy ang pagsasanay bago umalis. Pagkabalik niya mula sa punong tanggapan, ipinakilala niya ang bagong miyembro ng Night Raid. Si Sesok ay isang mandirigma na kasing bilis ng kidlat. Isa siyang autonomous living relic, kaya madali siyang hawakan. Pinangasiwaan ni Sesok ang pagsasanay ni Tatsumi habang nagsasanay siya malapit sa isang talon, at dinurog ang anumang boulder na madikit dito. Pinayuhan siya ni Sesok na huwag ilapat ang kanyang buong lakas ng hindi sigurado kundi maghanap ng kahinaan. Kung matutuklasan ni Tatsumi ang kahinaang iyon, malaki ang pakinabang nito sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, nakipagkita si Tatsumi kay Larry, at pumunta sila sa isang lihim na base sa kabisera upang pag-usapan ang kanilang plano. Inisip nila na panahon na ito para bumangon ang Revolutionary Army. Itinulak na ng tiwaling gobyerno ang mga mamamayan malapit sa breaking point. Upang may hatid ang huling atake, ang revolusyonaryong hukbo ay maglulunsad ng isang rebelyon mula sa timog. Ang rebelyon ay susulong patungo sa kabisera at ibagsak ang pamahalaan. Ang imperyo ay minamaliit ang revolusyonaryong hukbo, ngunit sa sandaling sila ay sumulong patungo sa kabisera, ang mga kuta ay susuko. Tiyak na ipapadala ng kabisera ang kanilang trump card, ang commander-in-chief na si Bernard. Nangangahulugan ito na ang seguridad ng palasyo ay lubos na makompromiso. Sa ibinigay na pagkakataon, tatapusin ng Night Raid ang punong ministro. Ang unang gawain ay ang makalusot sa kastilyo na may suot na St. Laurent hoodies. Matalinong nagawa ni Tatsumi na samantalahin ang kaguluhan at pumasok sa loob. Handa sina Larry at Tatsumi na harapin ang anumang sitwasyon na maaaring dumating sa kanila, ngunit nais nilang mabawasan ang pinakamaraming sibilyan na casualty hanggat maaari. Mas mainam na tanggalin ang punong ministro ng mas maaga. Habang magkasama silang naglalakad, nagtanong si Larry tungkol sa kanyang mga plano pagkatapos ng revolusyon. Hindi pa naisip ni Tatsumi, kaya tinanong niya si Larry tungkol dito. Nais ni Larry na patuloy na patakbuhin ang kanyang bookstore sa kapayapaan at gawin itong isang franchise na matagal na niyang gustong gawin.
Nang matagumpay, gusto niyang mag-propose kay Glenda. Masaya si Tatsumi para sa kanya. Sinimulan ni Larry na asarin si Tatsumi kay Mia. Napansin niya kung paano nagbago ang mga bagay sa pagitan nila sa paglipas ng panahon, ngunit itinanggi ni Tatsumi ang gayong mga paratang. Naputol ang kanilang usapan ng isang miyembro ng Resistance. Dinala niya sila sa loob ng palasyo. Ang kanyang ama ang namamahala sa edukasyon ng emperador, ngunit ang kanyang mga magulang ay na-frame ng punong ministro at inaresto. Ang ibang miyembro ng burokrasya ay lihim na nakikipag-ugnayan sa revolusyonaryong hukbo. Tungkulin ni Tatsumi at Larry na magtrabaho kasama sila, at suportahan ang pagsalakay mula sa loob ni Tatsumi. Dahil nagawa niyang maging invisible, at si Larry sa kanyang kadalubhasaan. Nang makarating sila sa isang pinto na direktang magdadala sa kanila sa loob, parang may mali. Karaniwan, may magkukumpirma mula sa kabilang side sa pamamagitan ng pagkatok, ngunit may dugong tumutulo mula sa ilalim ng pinto. Hiniling ni Larry na umatras sila habang papasok siya sa loob. Nakita niya ang pagdanak ng dugo, ito ay nangangahulugan na sila ay na-frame. Ang mga katawan ay nagsimulang lumobo at nagdulot ng isang malaking pagsabog. Nakatakas silang tatlo, ngunit napalibutan sila ng pribadong army. Si Shoro, na anak ng punong ministro, ang nag-aalaga sa mga miyembro ng Resistance. Alam niya ang tungkol sa Night Raid at ang kanilang plano, at gusto niyang maaliw sila. Nakilala ni Shoro si Tatsumi mula sa isang misyon noon kung saan siya ang may pananagutan sa pagpapakawalan ng mga mapanganib na hayop. Nagpagalit ito kay Tatsumi, na sumugod sa kanya, ngunit biglang kumidlat, at isang malaking tao ang dumaong sa harap nila. Si Bernard, ang Commander-in-Chief. Ramdam ni Tatsumi ang pressure mula sa higanteng ito. Ipinaalam ni Bernard kay Tatsumi na siya ay nagkasala sa imperyo sa kanyang mga taksil na gawa, at hinatulan na masawi ng kanyang Imperial Relic, ang Thunder God's Rage. Si Bernard ay sumuntok sa katawan ni Tatsumi, at lumipad siya sa malayo, ngunit ginamit niya ang kanyang espada para mapababa ang impact. Kahit na halos hindi nakatakas si Tatsumi sa pag-atake na maaaring napakamapanganib, ipinatawag niya ang kanyang relic, ang Incursio. Nang maramdaman ang panganib, sinubukan ni Larry na makialam at itigil ang laban, ngunit hinarang siya ni Shoro. Siya ang magiging kalaban niya. Si Larry ay nasangkot sa isang mahirap na labanan, at ginamit niya ang kanyang krus na buntot upang atakehin at ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang Imperial Relic ni Shoro, ang Shamole, ay nagawang i-teleport siya or ang sino mang gusto niya hanggat namarkahan niya ang lokasyon. Alam ni Larry na nasa panganib siya, dahil isa itong makapangyarihang relic na kumokontrol sa espasyo at oras. Nakakapagod itong gamitin ng paulit-ulit, kaya nag-injection si Shoro ng kaparehong serum ni General Levi para lumakas ang kanyang lakas. Ngayon ay nakapag-teleport na siya hanggat gusto niya, at nakagawa na siya ng maraming marka sa buong palasyo. Sinubukan ni Larry na tumakas, ngunit walang kabuluhan, dahil naabot siya ni Shoro nang wala sa oras. May ideya si Larry na tumalon sa ere dahil walang marka doon, ngunit naabot din siya ni Shoro doon sa isang iglap. Walang nang ibang mapupuntahan si Larry. Samantala, sina Tatsumi at Bernard ay nasangkot sa isang matinding labanan. Napagtanto ni Tatsumi na kahit na malakas si Bernard, ang kanyang mga pag-atake ay nag-iwan ng mga pagkakataong umatake. Nagpasya siyang iwasan ang kanyang mga pag-atake at alamin ang isang kahinaan. Tinanong ni Bernard ang kanyang pangalan dahil siya ay tapat at hindi nagpatinag ni minsan sa pakikipaglaban sa kanya. Napakaraming disiplina ang kailangan para maging ganito kahusay, ngunit gusto niyang ibigay ang hustisya sa mga nagkasala sa imperyo at sa emperador. Nag-utos siya ng malakas na kidlat na tumupok kay Tatsumi. Si Larry ay hinawakan ng miyembro ng resistance group na nangunguna sa kanila sa loob, ngunit pinaslang siya ni Shoro nang walang pag-aalinlangan dahil nakialam siya. Tinawag niya itong laruan na namumuko sa kanilang away. Nagpagalit ito kay Larry, dahil hindi siya isang laruan kundi isang tao. Ngunit para kay Shoro, lahat ng tao sa kabisera ay isang laruan. Ang kanyang layunin ay malampasan ang kanyang ama at pumalit sa trono. Si Larry ay ganap na nagbago ng kanyang kilos pagkatapos marinig ang kanyang pagtrato sa mga tao na parang basura. Sinabi niya sa kanya na tapos na ito para sa kanya, dahil sa isang paggalaw ay hiniwa niya ang kamay ni Shoro. Si Shoro ay naiwang lubos na nabigla, at ang mga gwardya ay tumakbo para sa kanya. Hinawakan ni Larry ang kanyang kamay kung saan hawak niya ang kanyang relic, at pinigilan ang lahat or puputulan pa niya ang iba pang bahagi niya.
Ikinalat ni Larry ang mga wire niya sa buong lugar, habang nagkukunwaring tumakbo siya palayo kay Shoro. Nalaman niya ang karamihan sa lokasyon na namarkahan ng abala si Shoro sa pagpapakitang gilas, ngunit bago pa siya makapagtanong, bumangon ang kaparehong babae kanina at inatake si Larry sa likod. Hiniling niya kay Shoro na palayain ang kanyang mga magulang, ngunit isiniwalat ni Shoro habang tumatawa na matagal na silang nasawi. Bumagsak si Larry sa lupa habang pinupulot muli ni Shoro ang kanyang relic. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang pagpapalawak ng domain habang dinadala niya si Larry sa espasyo kung saan wala pang nakabalik. Ngunit si Larry ay hindi papadala ng ganoon kadali. Ginamit niya ang kanyang mga wire upang kumapit sa braso ni Shoro habang siya ay dinadala sa kalawakan. Pagkatapos ay hinatak niya si Shoro sa kalawakan, hindi niya kayang panindagan ang isang taong namumuno sa mundo kung saan ang mga tao ay tatratuhin na parang mga laruan. Nais ni Shoro na pamunuan ang mundo at ayaw niyang masawi, ngunit kinailangan siyang ibagsak ni Larry. Bago makapag-react si Shoro, gumamit si Larry ng sibat para tumagos sa kanyang katawan. Hinayla ni Larry ang mga string at pinaslang siya habang pareho silang nahulog mula sa langit. Tumingin si Larry sa kanyang relic sa huling pagkakataon. Naalala niya ang lahat ng masasayang panahon nilang magkasama. Ang kanyang huling mga salita ay paumanhin kay Glenda, at iniiwan ang iba kay Tatsumi. Nahulog siya sa mga spike sa harap ni Tatsumi na itinali ni Bernard at ng kanyang mga tauhan. Hindi siya makapaniwala nang makita ang walang buhay na katawan ni Larry at napasigaw siya. Inaresto si Tatsumi, at balak nilang gamitin siya bilang halimbawa para sa mga sumasalungat sa imperyo. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa sentro ng lungsod nang makita nila ang poster ng public execution ni Tatsumi. Kabilang sa spectators sina Glenda at Mia, at tama lang na magalit sila nang makitang ganoon ang miyembro ng kanilang koponan. Ang buong pulutong ay nagtipon sa arena kung saan nagbigay ng talumpati ang emperador tungkol sa mga rebelde na sinusubukang ibagsak ang imperyo. Sinabi ng emperador sa mga mamamayan na huwag makinig sa gayong rebelde, na nagtataas ng kaguluhan upang ipakita ang kanilang lakas at kapangyarihan. Tatapusin nila siya sa publiko na isang miyembro ng rebeldeng Night Raid, at sa isang cruise ay dumating si Tatsumi na nakagapos. Sanisi ng emperador ang lahat ng kaguluhan ng kabisera sa mga sabwatan na ito at nilinlang ang mga inosenteng mamamayan, ngunit si Tatsumi sa kabila ng pagiging nasa bingit ng kasawian ay puno ng pag-asa at galit ang mga mata. Ang mga mamamayan ay umuungal habang ipinangako ng emperador ang kapur-asahan ng imperyo sa kanya, ang kanyang kasawian. Ang isa sa mga general ng imperyo ay lumapit kay Tatsumi upang putulin ang kanyang mga damit. Itinutok niya ang sword's edge sa tabi ng kanyang leeg ng isang bala ang hamarang sa kanya. Ito ay si Mia gamit ang kanyang relic, at tinawag niya si Tatsumi dahil sa pagiging mahina at nahuli. Nagpaputok siya ng ilan pang mga bala para gumawa ng distraction para kay Glenda, Sasok at Leona upang pasabugan ang mga pampasabog sa arena. Itinanong ito ni Larry at nangako si Glenda na gagamitin ito ng mabuti. Nagsimulang manginig ang lupa at nahulog ang kanilang sinasakyan. Pagkatapos ay nagpakita si Bernard at ginamit ang kanyang kidlat upang maparalisa ang Stingray kung saan lumipad si Glenda at ang iba pa, ngunit sinamantala nila ang pagkakataong ito para tumalon at iligtas ang kanilang mga sarili. Patuloy na ginamit ni Bernard ang kanyang relic para targetan ang mga miyembro, habang si Clarissa ay nasa loob ng palasyo na tinatapos ang mga bantay. Nakaharap naman ni Esther sina Glenda at Sasok. Sumasali sila sa isang mahirap na labanan kung saan si Esther ay parang mas malakas kaysa sa iba pang dalawa. Nilabanan ni Mia at Leona si Bernard na patuloy na ginamit ang kanyang kidlat sa pag-atake. Sinamantala ni Leona ang kanyang pagkakataon at ginamit ito para mapalapit kay Bernard. Dahil isa siyang hand-to-hand combat fighter. Hinawakan niya ng mahigpit si Bernard para magamit ni Mia ang kanyang baril para pasabugan siya nang hindi siya gumagalaw. Natawa si Bernard dahil mahuhuli rin siya sa pag-atake, ngunit mayroon siyang kahangahangang kakayahan sa pagre-regenerate. Naniwala si Mia kay Leona, at buong lakas pinasabog si Bernard ngunit ginamit niya ang kanyang defensive system para harangan ito. Nakatayo siya na walang sugat, habang si Leona ay paralisado dahil sa pagkabigla. Kahit na humanga sa kanilang mga kakayahan, nalungkot si Bernard na mali ang kanilang piniling landas. Dahil sa pagkainis, sinabi ni Mia na susundin niya ang kanyang landas maging maliman or hindi. Pinasabog siya ni Bernard ng kanyang kidlat at nasugatan siya, ngunit sinabi ni Mia sa kanya sa tuwing siya ay may problema ay lalakas ang kanyang relic.
Sinadya niyang ilagay sa panganib ang kanyang sarili para magkatugma ang kanyang mga atake kay Bernard, ngunit hindi pa rin ito sapat para talunin ang higanteng lalaki. Madaling tinapos ni Clarissa ang mga gwardya para makuha niya ang incursion para kay Tatsumi. Ginamit ni Esther ang kanyang relic at pinalamig si Sasuke sa isang ice sculpture. Dahil alam niyang si Esther ang kanyang kalaban, ginamit ni Glenda ang kanyang nakatagong kakayahan, ang Magadama Manifestation para ibahin si Sasuke bilang isang makinang pangpaslang. Sinabi niya kay Esther ang dahilan kung bakit sila nakaligtas ng matagal ay dahil sila ay matigas. Sinabi ni Glenda sa kanya na huwag ibaba ang kanyang bantay kahit na ang kanyang kalaban ay nababalot ng yelo. Ang tanging layunin ni Sasuke ay talunin si Esther, ngunit madali pa rin niyang naiwasan ang mga atake nito. Nagpapatuloy parent si Mia, at alam kung sino ang kalaban niya, sinubukan siyang pigilan ni Tatsumi, ngunit tiwala siya na kaya niyang manalo sa labanang ito. Siya ay nakatuon sa pagliligtas kay Tatsumi, na nakagapos. Naunawaan ni Bernard na para matapos siya, kailangan niyang salakayin siya ng buong lakas. Pinatawag niya ang kidlat at pinaputukan siya. Bumagsak si Mia sa lupa, ngunit determinado pa rin siyang makaligtas sa revolusyon at manguna. Para sa panghuling atake, pareho nilang ipinatawag ang kanilang buong lakas. Ginamit ni Bernard ang ultimate technique ng kanyang Imperial Relic na tinatawag na Solid Shooter. Nakakuha siya ng malaking kidlat, at nakiusap si Mia sa kanyang relic na tulungan siyang manalo dito. Kaya, binago nito at ninakaw ang lahat ng kapangyarihan mula kay Bernard at ginamit ito para kontrahin siya. Hindi makapaniwala si Bernard nang matagpuan niya ang kanyang sarili sa bingit ng kasawian. Nanalo si Mia gaya ng ipinangako niya, at nasawi na si Bernard. Si Mia ay nasisiyahan, ngunit siya ay nahulog dahil ang kanyang enerhiya ay ganap na naubos. Si Clarissa ay tumakbo papunta kay Tatsumi at pinakawalan siya mula sa pagkakagapos. Kinuha niya ang kanyang relic mula sa kanyang mga kamay at sumugod papunta kay Mia. Nailigtas niya ito mula sa pagkahulog sa lupa, at hinawakan siya habang wala itong malay sa mga bisig nito. Nakita ni Glenda ang lahat ng nangyari at sumigaw sa lahat na umatras nang matapos ang kanilang misyon. Ngunit hindi sila patatakasin ni Esther. Nagpatawag siya ng sandata sa kanyang kamay, ngunit inatake din siya ni Sasuke gamit ang isang napakahabang espada. Hinarang ito ni Esther sa pamamagitan ng pagtatayo ng pader ng yelo. Tinukoy ni Glenda ang isang pampasabog habang ginamit ni Esther ang kanyang nakatagong kakayahan para palamigan ang lahat ng nauna sa kanya. Iyon ang pinakanakabubuwis niyang kakayahan. Nakakapagod kaya minsan lang niya ito magagamit sa isang araw. Nang ihinto niya ang oras sa kalawakan, naglakad siya patungo kay Sasuke at inatake siya sa puso. Bumalik sa normal ang oras, at nagulat ang lahat nang makita ang pangyayari. Si Sasuke ay naging yelo habang sinisipa siya ni Esther upang siya ay mabasag ng maliliit na piraso. Pinuri niya ito dahil ginamit niya ang kanyang buong lakas. Naisip ni Glenda na bawiin ang kaibuturan ni Sasuke ngunit sinira rin ito ni Esther. Inakala nila na tapos na ang lahat ngunit hindi kailanman sumuko si Glenda. Ginamit niya ang kanyang relic, Magadama Manifestation, sa pangatlong beses upang muling buuin si Sasuke. Imposibleng gamitin ito sa ikaapat na pagkakataon, kung hindi, masasawi siya. Ibinubuhos ni Glenda ang kanyang puwersa sa buhay sa pag-ataking ito, at masaya siyang ginagawa iyon dahil sigurado siyang may darating na mga reinforcement. Ngayong natalo si Bernard, inatake ni Sasuke si Esther, at nakita niya ang pagtaas ng kapangyarihan nito. Gustong tumulong ni Tatsumi, ngunit hiniling siya ni Glenda na tumakas. Tinulungan ni Clarissa si Glenda habang ipinaliwanag niya na hindi tumaas ang kapangyarihan ni Sasuke, at walang paraan na matatalo niya si Esther. Nag-aalala pa rin si Tatsumi para kay Sasuke. Ipinaliwanag ni Sasuke kay Tatsumi na nabuhay siya ng 1,000 taon bilang isang relic ngunit hindi siya naging mas masaya kaysa sa mga araw na ginugol niya sa Night Raid, at nagpaalam siya sa kanilang lahat. Sumakay silang lahat sa Stingray ni Glenda, ngunit ayaw ni Esther na umalis sila. Gusto niyang tapusin silang lahat. Sa kabutihang palad, naroon si Sasuke upang harangan siya. Gumamit siya ng salamin upang depensahan ang mga pag-atake nito, at bilhin ang mga ito ng oras na kailangan nila para makatakas. Ibibigay niya ang kanyang buhay sa pagsisikap na protektahan sila. Si Sasuke ay isang humanoid relic, at naglaro siya ng lahat ng pinakamalakas niyang baraha. Ngayon ay oras na para gumanap siya sa papel ng decoy. Pinupuri siya ni Esther, hindi bilang isang relic kundi bilang isang mandirigma.
Pareho silang nakikibahagi sa huling labanan. Dinadala ni Tatsuomi si Mia sa kanilang hideout place para gumaling siya at gumaan ang pakiramdam niya. Pero gusto niyang ibaba siya nito. Dinala siya nito sa malapit na batis at inihiga malapit dito. Hinawakan niya ang kamay nito para sabihing kontento na siya dahil nailigtas niya ito. Gusto niyang tulungan siya sa kanyang sarili, ngunit hindi makaregenerate si Mia tulad ni Leona. Gusto ni Mia na lumaban sa tabi niya hanggang sa wakas, ngunit sumuko siya sa kanyang mga sugat at nasawi. Pagkabalik sa base, tinanong ni Tatsuomi kung bakit napakaraming sakripisyo nila para iligtas siya. Sinabihan siya ni Glenda na huwag maging bilib sa sarili, dahil itinigil lang nila ang public execution para mapanatili ang moral ng kanilang revolusyonaryong hukbo. Matagumpay din nilang tinalo si Bernard na naging tinak sa kanilang plano sa loob ng maraming taon. Ang kanilang mga natamo ay mas malaki kaysa sa mga pinsala na nagpagalit kay Tatsuomi. Pinigilan siya ni Leona dahil nasasaktan din si Glenda, ngunit tinitingnan niya ang misyon. Nawala sa kanila si Sesok na tumupad sa kanyang misyon bilang isang relic. Bilang tanging nakaligtas, dala nila ang pag-asa ng mga yumao. Ito ay isang mabigat na pasanin na hindi nila basta-basta mapapabayaan. Pinaalalahanan ni Leona ang lahat na kung sumuko sila ngayon, ang mga nasawi ay hindi makakapagpahinga sa kapayapaan. Pumayag si Tatsuomi na wakasan ang pagdurusa. Nang maglaon, lumabas siya dala ang ribbon ni Mia at nangako na gagawa siya ng isang mundo ng walang anumang diskriminasyon, isang perpektong mundo na gusto niyang likhain, at parang malapit na sila sa pangarap nila. Kinabukasan, nagsimulang maghimagsik ang publiko laban sa imperyo. Ang kabisera ay napapaligiran ng mga taong humihiling na sumuko. Ang emperador ay nag-aalala, ang bansa ay babagsak sa kanyang pamumuno. Ang punong ministro ay tapat na pumasok upang sabihin sa emperador na ang mga tao ay hindi maaaring umasa. Nataranta ang lahat, at alam na alam niya ang sakit ng emperador. Nalungkot ang emperador na nagre-rebeld ang kanyang mga tao laban sa kanya. Palaging sinasabi sa kanya ng punong ministro kung gaano siya kagaling na isang emperador. May plano ang punong ministro at pinayuhan siyang maging matatag at magpakita ng awtoridad. Una niyang inirekomenda si Esther na harapin ang mga rebelding especially Iya sa kanayunan, habang pinapaslang nila ang mga nasa kabisera para magbigay ng babala sa mga mamamayan. Sa base, pinasalamatan ni Glenda ang bawat miyembro na may mainit na puso sa lahat ng kanilang pagsusumikap hanggang ngayon. Hiniling sa kanya ni Leona na huwag umarte na hindi sila magkikita. Sinabi sa kanya ni Glenda na nakasalalay ang lahat sa tuwing gusto nilang magkita muli sa hinaharap. Tiwala si Leona na magtatagumpay sila. Sumang-ayon sina Clarissa at Tatsuomi. Ipinaliwanag ni Glenda ang kanilang huling misyon. Ito ay upang puksain ang katiwalian sa pinagmulan nito, at ibagsak ang punong ministro. Pananatilihin ni Glenda ang mga gwardya hanggat kaya nila, habang kailangang tapusin ni Tatsuomi ang punong ministro sa loob ng panahong iyon. Ibabagsak nila ang kasalukuyang imperyo at magsisimula ng bago kung saan mabubuhay ng mapayapa ang mga mamamayan. Ang pananalitang ito ay pumukaw sa mga espiritu ng bansa, at silang lahat ay sumugod patungo sa mga pintuan ng palasyo. Si Leona, gamit ang kanyang pisikal na kakayahan, ay pumasok sa palasyo, at tama siya dahil ang seguridad ng palasyo ay magaan. Sumama sa kanya sina Tatsuomi at Clarissa. Tinapos ng tatlo ang mga gwardya habang papunta sa throne room. Sa pasukan ng silid, marami pang gwardya ang tila nababalisa. Kaya naman, binigyan nila ng pagkakataon ang mga gwardya na umalis kung hindi sila handang masawi, ngunit determinado silang lahat. Bigla silang sinalubong ng isa sa mga kalaban na si Ronnie na kakilala ni Tatsuomi. Maliwanag na hindi niya sila papapasukin sa loob ng silid. Sa tuwing magkakaroon ng trabaho ang lalaki, sinisigurado niyang matatapos niya ito. Sinabi niya kay Tatsuomi na ang tama or mali ay para sa debate para sa mga mananalaysay sa hinaharap. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga gwardya na umalis upang ang kanilang mga buhay ay maligtas. Ginamit ni Ronnie ang kanyang Imperial Relic at nagpalaki ng mga pakpak na magagamit din sa pag-atake. Nagtago silang tatlo sa likod ng mga haligi. Alam ni Ronnie na ang kasalukuyang imperyo ay tiyak na babagsak ngunit hindi niya sila sinuportahan dahil ang kanilang mga pamamaraan ay nagsasangkot ng labis na pagdanak ng dugo. Si Ronnie ay isang guro sa kanyang bayan, ngunit ang kanyang mga estudyante ay dinukot at pinaslang ng mga bandido. Gayunpaman, hindi itinuring ng gobyerno na isang krimen ang pagkilos dahil ito ay isang mahirap na bayan. Nagdala siya ng sama ng loob sa imperyo.
Hindi maintindihan ni Leona kung bakit siya pumanig sa imperyo noon at umatake. Ito ay dahil gusto niyang baguhin ang imperyo sa kanyang paraan mula sa loob. Nabigo siya nang magsimula ang night raid ng isang marahas na rebelyon. Tapos na si Leona sa pakikipagtalo, at sinuntok niya ang isa sa mga haligi kaya nahulog ito kay Ronnie. Lumikha ito ng distraction para kina Tatsumi at Clarissa na sumulong, at iwan si Ronnie kay Leona. Nangako siya na magiging maayos siya. Sa Tatsumi, bagaman nag-aalangan, hiniling sa kanya na huwag masawi sa kanya. Hiniling ni Leona sa kanya na maglaan ng isang suntok para sa punong ministro. Pagkatapos ay hinawakan niya ang isang haligi at sinugod si Ronnie, na madaling sinira ito. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang nakatagong kakayahan, ang Divine Wings. Nagsimulang lumiwanag ng maliwanag ang kanyang mga pakpak. Nag-transform siya dahil minaliit ni Leona ang kanyang hand-to-hand combat skills. Sa pagtingin sa kanyang nagbagong anyo, alam ni Leona na siya ay nasa problema. Sa silid ng trono, tinanong ng emperador ang punong ministro kung kumusta ang battlefront. Inihayag niya na ito ay hindi pabor sa kanila. Ang mga rebelde ay nakikipaglaban ng may pagnanais at idealismo, habang ang kanilang mga puwersa ay nalalante sa harap nila. Tinanong ng emperador kung binaigo niya ang kanyang mga tao, ngunit tiniyak siya ng punong ministro na ginawa niya ang kanyang buong makakaya. Naniniwala ang emperador na laging nasa tabi niya ang punong ministro, kaya nang iminungkahi niya na dapat ipakita ang isang halimbawa ng mga taksil at dapat damanak ang dugo, saka lang maaayos ang rebelyon sumang-ayon ang emperador. Biglang dinurog ni Tatsumi ang pinto at lumabas na may determinadong tingin. Natakot ang emperador sa night raid, at nang sumigaw ang punong ministro para sa mga gwardya, pumasok si Clarissa, sinabi sa kanya na tinapos niya silang lahat. Ang kanyang susunod na target ay ang punong ministro. Inilabas niya ang kanyang espada at pinuntahan siya, ngunit naitaboy siya. Ang kanyang ultimate imperial relic ay na-activate na. Si Clarissa ay napapaligiran ng mga bantay, at ang emperador ay nabalisa na sila ang nagpasiklab ng paghihimagsik at nagdulot ng kaguluhan sa bansa. Gusto ni Tatsumi na mamulat ang emperador at makita ang katotohanan. Nangatuwiran siya na ang imperyo ay nasa mahigpit na pagkakahawak ng paniniil sa loob ng maraming taon, at ang mahihina ay higit na nagdurusa. Walang sino man ang makakaligtas sa gayong mga uri ng lipunan, at nasawi sila habang kumakapit sa pag-asang iyon. Naalala ni Tatsumi ang kanyang mga kaibigan at ang kanilang mga huling sandali, kung ano ang naramdaman nila noong sila ay nagdose sa kamay ng mga maniniil. Isang malupit na bansa ang kailangang magbago. Hiniling ng punong ministro sa emperador na huwag malinlang sa kanyang mga salita, ngunit ipinahayag sa kanya ni Tatsumi na ang kanyang mga salita ang nanlinlang sa batang emperador. Itinanggi ng punong ministro ang gayong mga paratang, at sinabing ang payo na ibinigay niya sa emperador ay dahil sa pag-ibig. Nainas na si Tatsumi sa kanya at hiniling sa kanya na huminto sa pagdaldal. Pagkatapos ay hiniling ng punong ministro sa emperador na ibagsak ang bakal na martilyo ng hustisya sa mga rebelde. Tumayo ang emperador, idineklara ang bansa bilang kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay, at nagsimulang manginig ang palasyo, at lumabas ang trump card ng empire, ang Shikare. Ang lakas nito ay natumbasan ng sa Diyos. Ang tungkulin nito ay hatulan ang mga nagtaksil sa imperyo. Hindi makapaniwala si Tatsumi at Clarissa sa kanilang nakikita. Pati ang mga mamamayan na nakakita nito ay natakot. Napakalaki nito kaya nabasag nito ang mga pader ng palasyo. Iyon ang dahilan kung bakit ito ang maalamat na imperial relic, at ang punong ministro ay hindi umamin ng pagkatalo. Ang emperador ay sumigaw na ang imperyo ay tumayo sa pagsubok ng panahon sa pamamagitan ng biyaya at kalooban ng Diyos, at walang sino man ang makakalaban sa Diyos. Isang malalaser na liwanag ang lumabas sa mga mata ng Shikare at tuluyang pinawi ang bayan sa di kalayuan. Nakita ito ni Tatsumi at nagalit na pinaslang niya ang daan-daang inosenteng tao. Hiniling niya sa kanya na huminto, ngunit hinihikayat ng punong ministro ang gayong mga kilos dahil nagmukhang magiting ang emperador. Sinabi niya sa kanya na magiging proud ang kanyang mga magulang kung hindi sila nasawi sa isang hindi magandang aksidente. Ang Shikare ay magagamit lamang ng mga may dugong imperial. Pinatunayan nito na ang emperador ang tunay na pinuno at tagapagmana. Lalo nitong pinalakas ang emperador, at ginamit niyang muli ang laser para i-target ang isang kalapit na lugar. Alam ng punong ministro na hanggat nasa kanila ang kapangyarihang ito, walang sino man ang makakalaban sa kanila.
Kapag ang bansa ay sa kanila muli, ang mga walang isip na mamamayan ay muling magtatayo ng kanilang mga lungsod. Si Clarissa ay nakikipaglaban sa mga personal na bodyguard ng emperador, at sila ay makapangyarihan, habang si Tatsuomi ay nakatayo sa tuktok ng isang kalapit na gusali at sumisigaw na wakasan ang lahat. Hindi siya makapaniwala kung paano tratuhin ng isang emperador ang kanyang kapital na parang wala lang. Nais ng emperador na anihin ng night raid ang kanilang itinanim. Tinarget niya si Tatsuomi at sinira ang gusaling kinaroroonan niya, ngunit nakatakas siya sa laser. Kinwestiyon ni Tatsuomi ang kanyang autoridad at ang kanyang pakikitungo sa kanyang mga nasasakupan, ngunit hindi pa handa ang emperador na isuko ang kanyang imperyo. Pinasa ng emperador ang pasanin ng bansang ito mula sa araw na isinilang siya, at hindi alam ni Tatsuomi kung gaano ito kahirap. Pagkatapos ay sinuntok niya si Tatsuomi, at nahulog siya sa mga durog na bato habang gagamitin na muli ng Shiker ang laser para puntiryahin ang mga sibilyan sa malapit. Tumakbo si Tatsuomi para iligtas sila at binuhat sila bago sila tapusin. Pagkatapos ay pumunta si Tatsuomi sa Shiker, at tinanong ang emperador sa loob na tingnan ang kaguluhan na kanyang nilikha at ang kanyang pagkasunog sa lungsod. Nang ginawa ito ng emperador, nabigla siya sa kanyang ginawa. Sa loob ng ilang segundo, nawasak ang lungsod, at ang mga tao ay nawalan ng tirahan at nasugatan. Hinikayat siya ng punong ministro na huwag makinig sa kanya habang inuugoy siya at magpatuloy sa paghatol. Sinabi niya sa kanya na patigasin ang kanyang puso, or kung ano man ang kanilang ginawa ay walang magiging kabuluhan. Bagamat napailing ang emperador, nakinig siya sa punong ministro. Lumipad si Tatsuomi patungo sa kanya upang itigil ang kaguluhang ito, ngunit hinawakan siya ng Shiker sa kanyang napakalaking mga kamay at inihagis siya sa lupa. Ang epektong ito ay nagdulot ng malaking pagkawasak. Hindi madaling sumuko si Tatsuomi, at namangha siya sa gayong kapangyarihan at gusto niyang gamitin ito ng emperador laban sa tunay na kasamaan. Tinanong niya kung okay lang ba siya sa pagiging puppet ng Prime Minister. Nagalit dito ang emperador, at tinapakan niya si Tatsuomi, ngunit halos hindi siya nakaligtas sa malakas na pag-atake. Nang sumagip si Warren, isang sundalo ng imperyo, at binuhat si Tatsuomi, sinabi niya sa kanya na nakipaglaban siya upang protektahan ang mga tao at hindi niya sinusuportahan ang ginagawa ng emperador. Sinubukan ni Warren na mga tuwiran sa emperador para pakalmayan ang sarili, ngunit ito ay isang banal na digmaan para sa emperador, at hindi siya maaaring umatras. Sinabi ni Warren kay Tatsuomi na silang dalawa ang makakapidol dito at ang emperador sa pagwasak ng mas maraming bayan. Hindi na niya kailangang magtanong ng 2 beses kay Tatsuomi, na handang gawin ang anumang gawain upang ipagtanggol ang inosente. Pagkatapos ay humarap si Warren sa emperador, at sinabi sa kanya na hindi siya sumali sa mga puwersang rebelde ngunit pinoprotektahan niya ang mga walang kapangyarihan, at ito ay kanyang tungkulin. Ang punong ministro ay natakot para sa kanyang sariling buhay ngayon at sinubukang tumakas, iniisip na ito ang pinakamatalinong desisyon. Hanggat nabubuhay siya, maaari niyang subukang muli ang mga gawain. Ngunit habang naghahanap siya ng ligtas na daanan upang makatakas, nakasalubong niya si Leona. Tinawag niya itong pinakamababang anyo ng buhay sa mundo, at hindi niya ito hahayaang makatakas. Habang papalapit si Leona para tapusin siya, ginamit niya ang kanyang Imperial Relic, isang singsing, para sirain ang kanyang Imperial Relic. Natawa ang punong ministro dahil alam niyang wala itong kapangyarihan kung wala ang sinturon. Napakahalaga na panatilihing malapit sa katawan ang isa pang trump card. Sinabi niya kay Leona na laking gulat niya nang mawala ang kanyang relic. Pagkatapos ay kinasuhan niya ito ng guilty sa pananakot sa kanya at naglabas ng baril. Ito ang kanyang paraan ng hustisya. Hinatulan niya siya ng kasawian at pinutukan siya ng 2 beses. Nagsimula siyang magdugo nang wala ang kanyang mga kakayahan sa pag-regenerate ngunit hindi siya masasawi ng ganoon kadali. Pinuntahan siya nito at sinuntok sa mukha. Napaiyak ang punong ministro na nasaktan siya nito. Hindi siya makapaniwala sa dami ng lakas na taglay nito. Siya ay matigas dahil lumaki siya sa mga slum at alam kung paano mabuhay sa malupit na mundo. Pinaputukan niya ito ng maraming beses hanggang sa maubos ng baril niya ang lahat ng bala nito. Relic or hindi, ang kanyang kaluluwa ay mas malakas kaysa sa anumang bulok na bagay na mayroon ang punong ministro. Patuloy niyang sinuntok ang mukha nito hanggang sa masawi ito. Sinusubukang basagin ni Tatsuomi at Warren ang Shiker. Ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan, ngunit sila ay lumalaban pa rin. Kung susuko sila, tapos na ang lahat.
Inatake siya ni Tatsumi mula sa ibaba, at nagdulot ito ng electric shock sa emperador. Nagulat ang emperador nang maramdaman ang gayong epekto. Naalala ni Tatsumi ang minsang sinabi ni Sesok sa kanya, gaano man katibay ang isang bagay, lagi itong may kahinaan. Nagsabi siya kay Warren na gumawa ng opening para ma-atake niya ito. Nagawa ni Warren na umatake ng marami sa isang lugar kung saan nabasag ang armor. Pagkatapos ay ginamit ito ni Tatsumi sa kanyang kalamangan at sinuntok ito hanggang sa masira ito. Muli nitong nakuryente ang emperador. Ang relic ay dapat na naglalagay ng malaking presyon sa emperador na nangangahulugang ito ang pinakamahina kung saan ang atake ay tinipon. Galit na galit, inatake ng emperador si Tatsumi at Warren. Hiniling ng emperador sa kanila na sumuko at huminto sa pakikibaka, ngunit si Tatsumi iyon at hinding-hindi siya susuko. Hindi mabilang na mga trahedya ang kanyang hinarap upang makarating sa puntong iyon, at daladala niya ang mga pangarap at pag-asa ng kanyang mga nasawing kasamahan, at hindi niya sila pababayaan. Naalala niya ang sinabi ni Billy nang sabihin niyang sementadong trahedya ang daang tinatahak nila, ngunit pinili nilang tahakin ito at gawin ang maruming gawain para magkaroon ng bagong mundo. Sinabi niya sa kanya na sumigaw at punan ang incursion ng kanyang nagngangalit na espiritu. Habang sumisigaw siya, muling nag-evolve ang kanyang baluti. Ito ay mas malakas at may mga pakpak na tumulong sa kanya na lumipad. Hiniling sa kanya ng emperador na huwag lumapit, habang sinasalakay niya si Tatsumi gamit ang malalakas na laser beam. Iniwasan itong lahat ni Tatsumi at nakipag-ugnayan sa Shikare ng buong lakas. Itinulak niya ang higanteng figure habang ang emperador ay sumisigaw sa sakit at galit. Ganoon din si Tatsumi. Si Warren, na nasa lupa, ay hiniling kay Tatsumi na huminto or masasawi siya, ngunit hindi susuko si Tatsumi. Nangako siyang aakyat at mabubuhay. Si Tatsumi, sa isang huling pagtulak, ay nawasak ang Shikare. Nanalo siya at natalo ang emperador. Habang ang figure ay babagsak sa mga inosenteng sibilyan na nasa lupa, si Tatsumi, bagaman siya ay babagsak, ay sinubukang pigilan ang Shikare. Ito ang kanyang huling misyon. Nagdulot ito ng maraming pisikal na stress kay Tatsumi dahil hindi madaling ihinto ang isang malaking Imperial Relic, at ang kanyang relic ay nasa bingit ng pagkasira. Ngunit nagawa niyang iligtas ang mga inosenteng buhay sa halaga ng kanyang sarili. Siya ay isang bayani sa hindi mabilang na mga tao nang ibigay niya ang kanyang buhay para sa kanila. Dumudugo siya ng husto sa lahat ng sugat niya sa katawan. Tumakbo si Clarissa patungo sa kanya, at habang humihinga, sinabi nito sa kanya na sisirain niya ang kanyang pangako. Sinigawan niya ito dahil sa pagsira nito sa pangakong babalik itong buhay, ngunit hinawakan niya ito sa kanyang mga bisig. Nawala ang Incursio armor nang ibigay ni Tatsumi ang kanyang huling hininga.